Bukod kay Alma Concepcion, nakahanap din ng kakampi si Sylvia Sanchez at pamilya nito sa katauhan ng kapwa-artista na si Ines Veneracion. Isang mahabang post ang ibinahagi ni Ines sa Facebook nitong Setyembre 11 habang inalala niya kung paano siya naging malapit sa multi-awarded actress. Nalalagay kasi ngayon sa issue ang ina ni Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde na si Sylvia na isinasangkot sa korupsyon kaugnay ng mga DPWH flood control projects. Kinukwestiyon tuloy ang bonggang lifestyle ng pamilya Atayde, kabilang ang ilang ari-arian. Ayon kay Ines, taong 2016 daw nang magkakilala sila ni Sylvia. Inakala raw niya noon na untouchable ang aktres dahil mataas ang estado nito sa buhay. Pero nagkamali siya dahil may mabuti raw itong puso. Ang ikinaantig pa ng damdamin ni Ines ay kung paanong itrato ni Sylvia ang ibang tao. With humility, respect, and love. Aminado si Ines na wala siyang nalalaman sa lawak ng kayamanan nito. Ang alam lang daw niya ay katas iyon ng hard work at pagpupursige ng pamilya Atayde without shortcuts. Iginiit pa ni Ines na may alam siya tungkol sa mga assets ng pamilya at ang mga akusasyong magnanakaw sila ay walang katotohanan. Those trying to tarnish the Atayde family's reputation are peddling lies and inconsistencies. Dagdag pa niya, ang totoong magnanakaw ay hindi lang pera ang kinukulimbat, kundi pati ang katotohanan, stealing from the truth. Inaanak din pala ni Sylvia ang anak ni Ines, kaya aniya ay kilala niya ng lubos ang aktres. Nangako pa si Ines na nasa likod siya ni na Sylvia at ng pamilya nito bilang pagpapakita ng suporta. Dagdag niya bago pa raw pinasok ni Arjo ang politika ay maayos na ang buhay nito at hindi kailangang mangurakot. Samantala, may lumalabas namang issue ngayon tungkol sa asawa ni Sylvia na ama nila Arjo na si Art Atayde. Sangkot dati umano ito sa sindikato ayon sa ilang netizens, nagbigay naman ng opinyo si Christy Fermin ukol sa mga kayamanang madalas ipagmalaki ni Sylvia Sanchez. Okay, eto na po tayo, syempre, yung ikinasyak talaga ng publiko, yung kayamanan ng mga Atayde na tunay namang inilantad kasi nila kaya nagtataka ang mga kababayan natin kung saan nanggaling dahil ngayong pagdududa sa pagkasangkot ng pangalan ni Congressman Arjo Atayde sa katiwalian sa DPWH. Pero alam mo Romel, mga kapatid, ang kinalulungkot ko, totoo sa social media, hindi nabubura yung mga dati, no? Opo, nanay. Lalabas at lalabas talaga yung mga dati mga issue, mga kwento, mga videos, mga posts, nakikita. Alam niyo po, ilang dokumentaryo yung napanood ko kagabi na ang tinutukoy ay yung pagiging miyembro ng sindikato ni Tito Art Atayde, kung saan siya pala ay naging state witness, kung saan inamin niya na hindi lang kidnap for ransom ang ginagawa nila doon sa mga negosyante, kundi carnapping din, binubura daw nila yung yung mga chassis number at saka yung mga motor number ng sasakyan, saka binebenta, at saka murder. Alam niyo po, dito sa paglabas ng mga ganito, lalong nalalambungan ang pangalan ni Congressman Arjo kasi ang nakalagay, anak ng leader ng sindikato. Ganon. Tuloy na bihadhad yung isang lihim na hindi naman lahat ng tao'y nakakaalam, di ba? Hindi naman lahat to Maraming nakakaalam noong 90s. Pero maaaring ngayon, yung iba'y inosente na. Pero ito ang nakakalkal ngayon. Dahil nga sa paglalantad nila, ng kanilang mga ari-arian at kaginhawahan sa buhay. Pero nagbura na sila ng ilang ng ilang post Nagbura na sila. Siguro pero nay, nila. Kahit nakasiburahin na yun, nakopya na ng karamihan yun. Nag-grab at yun. Kahit nakakalungkot lang talaga kasi talagang ang nakaraan talaga na ibinabalik talaga ang nakaraan sa pangasalukuyan na pangyayari. Laging nakaraan kasi may koneksyon sa ngayon. Hanggang sa bukas magkakaroon kapag hindi tayo nag-ingat. Katulad ditong nangyari na to, okay, nadamay ang pangalan ni Congressman Arjo sa katiwalian sa mga lagayan sa DPWH projects. Pero gaano po tayo kasigurado na totoo yung
isinigaw ng mga diskaya. Ito po ay bintang pa lamang. Magkakaroon pa po ito ng investigasyon. May diskurso pa yan. At pinaninindigan naman ng kongresista na wala talaga siyang tinanggap na anumang lagay dito sa proyekto ng mga diskaya. At kahit si Maine Mendoza nang gagalaiti na ang leeg, sa kapapaliwanag na wala silang ginalaw na pera ng kahit sino at kita nila yung kanilang ginagasto sa pagta-travel abroad. Kaso mga netizen, ang gagaling. Nung nando sila sa Tokyo, Japan, nagkabagyo sa Pilipinas, bahang-baha sa first district ng Quezon City, di ba? Oo, kaya grabe. At saka lahat, tinulog pati si May na napapansin nila sa Itbulagada para makikita mo talagang stress. Makikita mo yung itsura parang nakaganyan lang. Umay-ngay. Hindi na katulad dati na masigla. Ang dami nilang napapansin talaga. Walang lusot talaga. Sobra. At merong tinawagan, kaharap ka Romel, nung kausap ko yung source ko. At merong tinawagan si Tito Art at si Sylvia Sanchez na kung maaari lamang ay kung ano yun, hindi lang daw sila makatawag sa akin dahil gulong-gulo sila ngayon. Gulong-gulo sila ngayon. Ibiyang naman. Alam mo naman ang mga nangyari nung nakaraan, di ba? Naalala nyo naman ako pagka ganito, di ba? Naalala nyo akong bigla ngayon. Ito naman hindi personal na laban ko, kundi kami naman ay umaayon lamang sa mga news na kumakalat. At syempre binibigyan pa rin namin kayo ng katwiran, ng dahilan di namin kayo iniipit, di ba? At saka kaya lagi natin sinasabi na dahil artista po kayo, nasasama kayo kilalang pangalan pag pinag-uusapan, kaya napapasama kayo sa kwentong ito. Yun lang naman yan na walang personal. At ito sa aming tita Nene Olanday, kagulat-gulat ang mga kayamanan ng mga Atayde, helicopter, mansion, beachfront, vacation house, nakakaloka, sabi niya. Yun eh. Yun ang nakaano dyan eh. Yun ang nakakabigla dito eh. Diyan na bigla ang mga kababayan natin. At merong nasabihan itong si Sylvia na ramdam kinanay. Ramdam na ramdam. Ay nako, Direk Chaps Manansala, super. Nako, saka ilalaan ko na lang yung nalaman ko. Isang topic yon, hiwalay. Hiwalay yon, saka na lang. Okay, sabi ni Direk Chaps Manansala, nakakalimot ang mga artista pag nasa all caption na, itaas sila at pag ganitong bagsak at nasa gitna ng kontrobersiya, biglang naaalala ang mga kagaya nyo, nanay. Ewan, hoping that this flood control is the gateway to a beautiful Philippines. Ayan, basang-basa ko ang puso mo, anak. Maraming salamat sa iyo. Okay? Salamat, Direk. Na-text you ating-muting. Nanay, pakisabi kay Sylvia Sanchez, talk to your hand. Che. Alam mo, may katwiran kasi itong mga OFW natin sa London. Naka-experience isang pagkakataon, pinaramdam nyo kasi yung inyong ugali na hindi kagandahan. Kaya ayan, di ba? Nilalakas na nga rin bibig niya, nananagalog pa siya para marinig lang ni Congressman Arjo at ni Maine. Wala, di ba? Inisnab nila eh. Ano ngayon? Okay. Ay, nako.